Hello guys, so welcome sa ating channel na ngayon ay pinangalan ng Engineers Podcast. So ngayong araw pag-uusapan natin ang engineering. Okay? So pagdating sa trabaho, ano ba ang trabaho ng isang engineer? Okay? Unang-una, pagdating sa trabaho, dito nagpaplano ang mga engineer para sa proyekto at pag-usapan ang mga iba-ibang estratehiya o strategy para maisakatuparan ang isang proyekto. So dito nagkakaroon ng brainstorming, nag-uusap ang architect, ang civil engineer, ang plumbing or sanitary engineer at ang ating electrical at mechanical engineer. Okay? And pagdating sa mga project, syempre, iba-ibang engineering, iba-iba rin ang project. Pero makikita natin yan pagka merong structure, meron tayong civil engineer, structural engineer, then papasok din dyan ng architect, syempre, for the design, interior and exterior design. And of course, ang ating ibang branch ng engineering katulad ng mechanical, electrical at saka ng sanitary engineering. Okay, ano nga ba ang pinagkaiba ng mga engineering nito? Napakarami naman. Unang-una, ang civil engineer. Ang civil engineer ang siyang nagpapatibay sa istruktura ng isang gusali or building or na isang structure, halimbawa na tulay ng mga nagtataasang building, mga bahay. So sila ang gumagawa ng mga plano dito. Saan naman nila kukunin ng concept kung paano nila bubuuin ng structure? Siyempre manggagaling yan sa architect. Ang architect siya ang gumagawa ng disenyo na panlabas na anyo at panloob. Kumbaga sa katawan natin, siya yung gumagawa na itong balat natin, kulay ng balat, hugis ng ilong, hugis ng mata. Ganyan ang ginagawa ng mga architect. Para din na panatilihin na kaaya-aya sa paningin ng mga tao. Ngayon, kapag ka meron ng ganito ang konsepto na naiabot sa ating civil engineer, so gagawa niya na ng structural body ito. Ito yung sumisimbolo sa atin ng mga buto, nagpapatibay sa isang structure. Okay, ano naman ang trabaho ng electrical? Ano naman ang trabaho ng sanitary? Ano naman ang trabaho ng mechanical? So, from the word itself, unahin natin ang electrical. Okay, ang electrical, ang trabaho nito syempre para sa mga kuryente. Okay? Kung paano nila gagawin ng structure, ng electrical structure, no? Structure pa rin tawag natin doon. Pero electrical, mga cable system, okay? Mga piping conduit system ng isang building. So sila ang nagka-calculate ng load calculation kung gaano kadaming amperahe na breaker ang kailangan, no? Kung gaano kalaki ang panel board na kailangan, kung gaano karaming wire, kung anong sukat ng mga wire na kailangan gamitin para sa ilaw, para sa switch at para sa iba pang mga kagamitan natin sa bahay at sa mga iba-ibang gusali. Ano pa? Meron pa pala akong nakakalimutan kanina, ipasok na rin natin ang mga ACE o Electronics Communication Engineering. So, ang ginagawa ng mga yan, no, kung sa building, sila ang nagpo-provide ng installation ng mga CCTV, data cables, no, mga LAN, telephone cable, yan ang mga ginagawa nila. Ngayon, sunod naman natin, syempre, ang mechanical engineer. Ako yun. Ano ba ang trabaho ng mechanical engineer pagdating sa construction? Marami. No, ibibida natin 'yan. Pero syempre, umpisahan natin sa tulong na nagagawa nito para sa ating structure. So unang-una, kapag magtatayo tayo ng isang building at napakataas na building, syempre kakailanganin natin ng pundasyon. Sa paggawa ng pundasyon, kailangan natin ng mga heavy equipment, andiyan ang mga payloader, ang mga backhoe, which is byproduct of mechanical engineering. So isa na 'yon sa mga trabaho ng mga mechanical engineer para sa mga heavy equipments. Kasunod naman nito is yung tower crane. Yan. Para sa pag-akyat ng mga malalaking mga equipments or mga materyales na hindi kayang manumanuhin ng mga tao. Ano pa? Yung ating freight elevator o yung elevator na pansamantala habang ginagawa ang construction. So, kasunod nito, ang mechanical engineer, siya din ang may papel para sa safety ng isa ring building during the operation. Halimbawa na nito is ang fire protection, ang ventilation, at ang air conditioning, syempre para hindi mainit.
So, ilan lamang yan sa mga ginagawa ng mga mechanical engineer. Pagdating naman sa fire protection, syempre, may mga sistema na yan, correlated na yan sa ibang engineering. Ang ginagawa dyan is calculation ng pump calculation, no? Yung mga pumps na gagamitin natin para sa pag-suppress ng apoy na magtatakbo sa ating mga pipes papunta sa ating mga sprinkler, okay, sa mga dry and wet pipes, and correlated ito or in connection to FDAS, no, which is under din ng mechanical at pinagtutulungan ng mga ECE natin at electrical. Siyempre, hindi gagana ang makina ng walang electrical at hindi rin gagana ang system ng walang programming. So, diyan pumapasok ang ECE o ang Electronics Communication Engineering at ang Electrical Engineering to power up the building and to control the system. So, pagkatapos yan, yung ECE, yung electrical, nabanggit ko na, ano naman susunod? Ito naman yung mga sanitary engineer. Meron din naman tayo mga master plumber. Nagtutulungan yung dalawang yan para magawa or may plano na maayos ang drainage system ng isang building at ang water supply system ng isang building. So, paano ba ito ginagawa? O syempre, magtutulungan sila sa disenyo ng mga tubo. Mga tubo kung saan lumalabas yung mga dumi at mga tubo kung saan nanggagaling ang tubig. So, yan ang mga iba't ibang klaseng mga engineer na makikita natin sa ating industriya. So, marami pa yan. Iba-ibang engineering. Meron tayong railway engineering. Meron pa tayong ano ba? Marami sila. Aeronautical. Pero ang pinag-usapan natin is yung mga common, no? Para naman magkaroon tayo ng idea kung ano ba ang engineering. Okay. So, pagkatapos dito, ano bang hamon? Ano ba yung mga challenges sa pagiging engineer? So, marami dyan, no? Kailangan analytical thinker tayo. Well, tinraining tayo sa ating eskwelahan para pag-aralan ang mga problema. Hindi para gumawa ng problema, kundi solusyonan ng problema. So, kung napapansin ninyo, nung tayo nag-aaral, puro tayo problem solving. Dahil doon tayo ginawa. Tayong mga engineer ay ginawa para mag-solve ng mga problem. So, later on, no? Pagka kayo engineer na, kung may mga estudyante nakikinig, makakaranas din kayo ng mga biglaang problema na kailangan ng biglaang solusyon din. Yun ang isa sa pinakamabigat na hamon. So, marami dyan. Siyempre, may mga client na biglang ganito ang gusto, pero titignan mo, isipin mo, hindi naman to possible. So, paano mo yun gagawin posible? Parang ganoon. Sa perspective nila, hindi nila alam kung possible. Ikaw, papakita mo na possible yun sa pamagitan ng engineering analysis, no? Kung paano tayo mag-analyze ng mga problema. Okay? So, yun ang mga iba't ibang klase ng engineering. Isipin natin, lahat ng mga produkto, bagay na nakikita natin sa paligid ay produkto ng mga engineering. Mag-umpisa sa paggising mo, ang ceiling na nakikita mo, saan niya nagawa? Sa factory. Paano nagawa ang factory? Ginawa rin ng mga engineer. So, lahat yan. As in, lahat, literal na nakikita mo, kahit ang cellphone na ito. Ang mga nagtrabaho dito, napakaraming engineer. Merong ECE, merong software engineer, merong mechanical engineer. Kung di kayo maniwala, may ambag ang mechanical engineer sa cellphone na to. No? Makikita niyo yan, malalaman niyo kapag nag-research kayo about sa semiconductor company, no? Katulad ng ano ba yung mga semicon company nito. Ayoko na lang magbanggit, baka tayo ma-call out. So, by the way, highway. So, hopefully na meron kayong natutunan sa ating mumunting salaysay regarding sa engineering, and sana sa susunod nating video meron pa rin kayong mapulot. Pasensya na ako medyo mabilis dahil sa tinagal-tagal na panahon, ngayon na lang ako ulit gumawa ng ganitong video. So, I'm trying to make it better and better yung ating mga video, and sadyang napakarami na kasi nangyari sa ating buhay ngayon. And this is your engineer. Thank you and God bless.